Isang lalaki ang natangayan ng daang-daang libong pisong halaga ng pera at ari-arian ng kanyang bago raw na kasambahay. Ang masaklap pa, hindi makasuhan ng suspect kasi peki pala ang ibinigay niya pangalan. Si Jay sa bale nagbabalik, naka-alerto 24, eksklusibo. Di sukat akalain ni Nicky Licardo na ang kinuha niyang kasambahay sa isang agency ang dahilan para matangay ang ilang gamit niya sa bahay. Umaga nito lang November 29, dumating sa bahay niya si Carmen Gonzalez Teluic para mamasukan kasambahay. Nang gabing iyon, umalis ng bahay si Licardo at ang kanyang kaibigan. Pero pagbalik niya, wala na ang kasambahay. Tinignan namin yung kwarto. Wala na siya. So mas kinabahan kami. Pero ang iniisip pa namin, baka kung ano nangyari sa kanya, baka pinasok siya. Umakit yung kasama ko sa taas. Tapos sumigaw na siya na wala na siya, ninakawan niya tayo. Natangay ang mahigit 100,000 pisong cash, 2 laptop, 5 relo, designer bag, backpack, trolley, at iba pang mamahaling gamit. Sa kabuuan, mahigit 500,000 piso ang nakulimbat ng suspect. Napag-alamang di tunay na pangalan ng suspect ang ibinigay sa agency. Ninakaw raw nito ang identity ng isa pang kasambahay na nakasama nito 1 linggo bago ang pagnanakaw kay Licardo. Yung pangalan na ginamit niya ay fictitious. Napag-alaman namin na ang ninakaw niya yung mga dokumento ng kasama niya dating katulong. Yung agency na pinasukan niya, hindi naman ito gaanong kalakihan eh. So nung nagbigay ng requirements itong yung suspect natin, sa tingin ko, hindi na ito binerify ng agency. Bukod sa alias na Carmen Gonzalez Teluic, ginamit din daw nito ang pangalang Teresa Montes. Ayon sa pulisya, hindi masampahan ng kaso ang suspect dahil hindi pa alam ang kanyang tunay na pangalan. Kaya panawagan nila, sino mang nakakakilala o makakakita sa suspect, makipag-ugnayan agad sa Makati City Police. With the help of media na malaman namin kung may mga ibang biktima na rin in the past at ma-avoid na in the future or probably as I speak, no, may mga nabibiktima na rin siya, no. Kamakailan lang, binalaan ng otoridad ang publiko matapos makatakas si alias Poison Ivy o Anami Canabando Librando. Modus ni Poison Ivy ang magpanggap at mamasukan bilang kasambahay. Kapag nakapasok na, nilalason niya ang kanyang amo, tsaka ninanakawan bago maglahong parang bula. Kaya muling paalala ng mga pulis. Sa mga naghahanap ng mga katulong o kasambahay, mag-iingat po tayo at lagi po nating isa sa isip na bago po tayo kumuha ng mga katulong, lagi po nating checkin kung totoo po yung mga papeles na ipinasa nila. Para sa ganun po, maiwasan po natin itong mga ganitong pangyayari. Jay Sabale, naka-alerto, 24. Chika Minutes! Dumalo sa isang event sina Jeneline Mercado at Luis Manzano na kailan lang umaming officially together na sila. Nasa parehong event din ang ex-boyfriend ni Jenna si Dennis Trillo. Totoo kayang iniwasan nga ba ng magkasintahan si Dennis? Makichika kay Aubrey Carampel. Magkasama ang magkasintahang sina Jeneline Mercado at Luis Manzano sa nakaraang Golden Screen TV Awards. Ito ang first public event na dinaluhan ng dalawa matapos umamin na officially couple na sila. Di nga naiwasang pagkaguluhan sila ng press. Siyempre masaya. At saka hanggang ngayon kinikilig pa rin ako. We have a long way to go. So much more things to learn about each other as individuals. Pero the fact na I'm holding her hand means I'm very happy. Nasa awards night din ang ex-boyfriend ni Jen na si Dennis Trillo. Alam daw ni Luis at Jen na nandun si Dennis, pero hindi sila nagkita. Nakita ko kanina yung kotse, pero hindi pa kami nagkikita. Pero sabi niya, he would be willing to say hi to both of you. Pag kumagkatuloy. Walang masama. Si Dennis naman nalilink ngayon sa dati niyang co-star sa Sinner or Saint na si Bianca King. Pero ayon kay Dennis, close lang daw sila at mas gusto raw niyang maging single sa ngayon. Feeling ko sa mga nangyari sa buhay ko parang hindi pa ako ready sa sunod-sunod na relasyon. So ginagawa ko slowly but surely or in-enjoy ko rin muna yung pagiging single para marami akong magawang trabaho, marami akong mapagtuon ng pansing oras sa pamilya at mga kaibigan. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happening.
Mamaya, visual effects ng Ang Panday 2, personal daw tinutukan ni Senator Bong Revilla Jr. Silipin yan sa pagbabalik ng Chika Minutes. Bagabag ang sinapit ng isang mag-anak sa bansang Afghanistan matapos silang sabuyan ng asido. Lapnos ang mukha ng mga biktima na isinugod sa ospital. Sinugbog sa umano ng mga umataking lalaki ang padre de pamilya. Una rito ay sumanggirawang pamilya na ipakasal ang panganay nilang babae sa isang lalaking dawit daw sa ilang gulo. Sa halip, ipinagkasundo nila ang anak sa ibang lalaki. Posibleng iyon daw ang motibo ng pag-atake. Nangako mga otoridad na hahanapin ng mga salarin. Ang asido po ay karaniwang ginagamit na sandata sa pag-atake sa Afghanistan. Paskong Pasko na rin po pati sa Palasyo ng Malacanang kanina, inilawan na ang Christmas tree at iba pang mga palambuti doon. Itinabay na rin sa okasyon na yon ang isang anunsyo ni Pangulong Noynoy Aquino na ang mga kawaninaw ng gobyerno ay may matatanggap na dagdag na bonus. Why? Mula sa Malacanang nakatutok si Michael Pahati. Michael! Mike, Pasko na nga ang tema dito sa Palasyo ng Malacanang kasunod ng pagpapailaw ng higanting Christmas tree na pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino. 3, 2, 1. Nagliwanag ang Malacanang Palace ng pasinayaan ni Pangulong Noynoy Aquino ang ceremonial Christmas tree lighting sa Kalayaan Grounds. Bukod sa Christmas tree, pinalibutan din ng mga kumukuti-kutitap na ilaw ang palasyo, kudyat ng Kapaskuhan. Ngayong sumapit na ang Disyembre. Pinaramdam kaagad ang sigla sa exhibition performance ng Philippine Marines Drum and Bugle Corps. Kasabay ng pag-awit ng mga Christmas carol mula sa Office of the President's Choral at Malanghel na tinig ng Children's Joy Foundation Incorporated. Habang dinaluhan ng mga empleyado ng palasyo at iba pang mga ahensya ang tree lighting ceremony na ito, sino ba naman ang nilalambot ang puso at mapapangiti sa ika nila'y tunay na diwa ng Pasko? Ang mensahe ng kapayapaan, pag-asa at pagbibigayan. Maging ang Pangulo na kaget na nairita kanina sa ambush interview ng media kaugnay sa issue ng umano'y asasinasyon kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila nahulasan at maliwalas na nakangiti sa pakikinig sa awit ng mga kabataan. May mensahe pa ang Pangulo. Gaya nga po nitong mga ilaw na sinindihan natin ngayon, maari po ang bawat maliit na bombilya ay hindi kayang tumanglaw ng daan kung mag-isa siya. Ngunit kung magsasama-sama at mag-aambagan, makabubuo ito ng isang dakila at dambuhalang liwanag na hindi kayang paandapin ng kahit anong kadiliman. At may dagdag ng ngiti sa pahayag ng Pangulo dahil may karagdagang matatanggap ang mga empleyado ng gobyerno na 10,000 piso na Productive Enhancement Incentive bilang bonus. Pinirma ko na ho kanina. Bukod pa sa 5,000 cash gift at 13-month pay. Pag Pasko, masaya. So kailangan masaya din yung opisina at yan ay nakakatulong lalo sa kanila para lalo siguro maging masigasig sa pagtatrabaho. Uling paalala lang po, mag-iingat po tayo sa kolesterol sa darating na mga linggo. At galingan po natin sa paghahanda ng mga presentation sa kanya-kanya nating mga Christmas party. Mike, noong nakaraang taon sa The Mansion sa Baguio, nagpasko ang Pangulo. Hindi pa tiyak kung saan si-celebrate ng Pangulo ang kanyang Pasko sa taong ito. Pero ayon sa kanyang staff, tulad ng dati, kapiling niyang kanyang pamilya at pribado raw ang okasyon nito. Mel, Mike? Maraming salamat, Michael Pahatin. Pinasikos ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga nananawagang mag-inhibit o lumiban si Chief Justice Renato Corona sa mga kasong may kinalaman kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ayon po kay Senadora Santiago na eksperto sa constitutional law at dati ring nagsilbing hukom sa mababang korte, masyado raw nagmamagaling ang mga nasa likod ng naturang panawagan. Wala raw kapangyarihan ang sinuman na pumili kung sino ang tatayong hukom sa isang kaso. Malinaw na paglabag din daw ito sa prinsipyo ng pagiging malaya ng hudikatura. Kabilang sa mga nagsusulong ng pag-i-inhibit ni Corona ang ilang mambabatas. Baka raw kasi maapektuhan ang desisyon ni Corona lalo't mismong si Arroyo ang nagtalaga sa kanya. Wala pang pahayag si Chief Justice Corona kaugnay nito. Tulong ni Vice President Jejo Marbinay at ang Department of Foreign Affairs ang pamilya ng Pinoy na nakatakdang bitayin sa China
Hindi po pinayagan ng media na makunan ng pulong alinsunod sa privacy na hiling ng pamilya lalo't nakaratay raw ang ina nitong may sakit. Nakatutok si Maris Umali. Naging emosyonal daw ang pamilya ng Pilipinong nakatakdang bitayin sa China sa darating na December 8 nang pulungin sila ng Department of Foreign Affairs at ni Vice President Jejomar Binay. Umiyak si kapatid niyang matanda at yung pamangkin niya. Dagdagan po natin ang ating panalangin na sana itong ating kababayan hindi matuloy ang kanyang execution sa Huwebes, December 8. Sa kahilingan ni Binay at ng pamilya, hindi na namin papangalanan ang Pilipinong nasentensyahan. Ayon kay Pangulong Aquino, sumulat na siya kay Chinese President Hu Jintao para hilinging mapababa ang sentensya. Pati si Vice President Binay, humihiling ding makapunta sa China para personal na iapela ang kaso. Hinihintay na lang daw nila ang sagot ng pamahalaan ng China kung papayag sa lahat ng ito. Although yung kanilang policy on drugs and their laws on drugs are very strict and strong, we're still asking for the commutation of the death penalty to life imprisonment on humanitarian grounds. Pero kanina nagpahaging na ang China na hindi nila mapagbibigyan ang bagong kahilingan ng Pilipinas. 我想指出的是，中国实行依法治国，司法机关依法对菲律宾毒贩作出判决。我们注意到，菲方表示尊重中方的决定。 Inaasikaso na ng DFA ang mga passport at visa ng mga kaanak ng Pinoy para makabiyahe patungong Guilin Detention House sa Guangxi kung saan nakapiit ngayon ang kababayan natin. Sa bagong impormasyong ibinigay ng DFA, umamin daw ang Pinoy na nagpuslit siya ng halos 1.5 kilo ng heroin sa kanyang bagahe noong September 13, 2008, araw din nang siya'y maaresto. Base raw sa kanyang testimonya, dalawa silang nagpuslit ng droga pero ang kasamahan niya ay hinatulan lamang ng habang buhay na pagkakabilanggo. Para sa korte, siya ang principal at siya ang lahat ng nagplano with the help of with the urging of the Filipino who was in KL at ang nagbigay ng heroin sa kanya para dalhin niya sa China. Para kay Pangulong Aquino, sa dami ng kaso ng droga na kinasasangkutan ng ating mga kababayan sa China, panahon na para higpitan ang pagbabantay sa mga drug mule dito pa lang sa bansa. We are strengthening the PDEA. We have actually asked for, I think, with discussions to amend certain provisions of our laws, and we're increasing our ability to interdict them, yung especially within our source, going out and coming in. Maris Umali, Naktutok, 24 Oras. Si Mel Chiang, ang inyong kapusong totoo. Naalala niyo pa ba yung Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay na ginanap natin ito lamang Abril? Aba, heto na po isa pang pagkakataon para mabili ang items na galing sa inyong mga paboritong celebrities. Handa na ba kayong malaman kung sino-sino mga artista at ano-anong items ang pwedeng mabili? Panoorin po ninyo ang aming ulat. Dahil sa tagumpay ng huling Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay, hindi lang mga mamimili ang naging masaya sa mga items na kanilang nabili, kundi maging ang mga batang mag-aaral. Nagagamit ng mga classroom na nabuo mula sa proyektong ito. At sa pagbabalik ng Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay, mas naging maigting ang pagdating ng suporta mula sa ating mga kapuso stars. Supportan niyo po ang project ng CMA. At hanggang ngayon, patuloy ang ating pagtanggap ng mga items mula sa mga celebrities katulad ni Duncan Ramos ng grupong The Sessionistas. Regardless kung kapusuhan, pamilya, or kapatid, meron pong napakagandang cause, and this is brought to you by Regine and Ogie Alcacid at Celebrity Ukay-Ukay. Hindi lang mga lumang gamit ang mabibili sa ukay-ukay na ito. Dahil ang ilan dito ay mga bago at hindi pa nasusuot. Kung gusto niyo pong makuha at mabili yung mga dinayitong brand new items,